At si Shen ay bumaba at sinasabi na nakakatuwa na makita na isang simpleng punk ng body refining at batid pa niya na kayang gapiin ng kanyang realm ang dalawang alagad ng sektor ng Kinguin ng mag-isa at sa ngayon ay pasalamat sila na asa maganda ang kanyang mood dahil hindi nawawala ang Beast Core at Demon Pellet. At inihagis niya ang kanyang espada sa ating bida at sinabi na putulin niya ang kanyang mga binti gamit ang kanyang sariling mga kamay. At pag hindi niya susundin ito, hindi magiging simple ang kanyang kaparusahan. At si Jiang ay nagsalita na hinihiling niya na pag-isipan muna ang mga ito ng mabuti. Dahil ang 2 taong ito ay kinuha ang Beast Core at Demon Pellet nang hindi alam kung ano ang mga ito, ngunit tinanggihan ni Shen ito, sinasabi na itong pulubi na naglalakas loob na saktan ang mga alagad ng sektor ng Kinguin, at ang pagputol sa kanyang sariling mga binti ay pagiging maawain na. At sinasabi ni Jiang na maaari lamang niyang iulat ang bagay na ito kay Saint Stacy. At hayaang siya na ang magpasya ng personal, ngunit si Shen ay nagalit at nagtatanong kung bakit siya ang nagpapasya ng bagay na ito. At nagtanong kung paano siya nagsisimula ng gulo. Dahil siya isang simpleng alagad lamang. Isang mahiwagang primordial beast soul ng Ice Lion ang lumitaw sa likod niya. At lahat ay nagulat na makita na si Shen ay isang ekspertong may profound soul realm na. At kinakabahan si Jen dito dahil ang Ice Lion ay isang 6th grade soul at ang presensya nito ay sobrang lakas. Ang Ice Lion ay paparating na para atakihin siya, at ang kanyang kasama ay nagsabi na umiwas, ngunit hindi siya makagalaw. At bigla, si Keishuan ay lumapit at itinulak siya palayo, at nagpapasalamat siya dito dahil sa pagtanggol sa kanila. At sinabi ng ating bida na kung gaano kahindik ang pagmanifesting ng isang ika-6 na antas na primordial beast. At si Shen ay napahanga na naiwasan ng pag-atake niya. At batid sa kanya na mas maganda na ipakita sa mabahong pulubi ang pagkakaiba ng isang martial artist at immortal. At tinanggal ni Keishuan ang kanyang sombrero at ipinakita ang kanyang Fire Lion. At sinabi kay Shen na ipakita ang kanyang kakayahan. At nang nakita ni Shen ang Fire Lion siya ay natakot, at bigla inatake ng ating bida si Shen at sinasabi na siya ay isang taong walang respeto para sa mga normal na tao at matatanda. At tinawag niya itong simpleng 6th grade profound soul realm martial artist. Ngunit sobrang mayabang at walang hiya, at sinugod siya ng ating bida at tinapon papalayo. Nang makita ito ng kanyang mga junior disciples, sila'y nagulat. At sinabi ni Keishuan na hindi niya matanggap ang ideya na ang libu-libong taon ng kanyang pagtuturo ay nagbunga ng ganitong klase ng tao. Ito'y tunay na nagdudulot sa kanya ng kahihiyan. Bumangon si Shen at sinabi sa ating bida kung hindi niya ba kilala kung sino siya, ngunit binaliwala lang ito ng ating bida at hinawakan ng kanyang ulo at sinabi na hindi mahalaga kung sino siya. Sumigaw si Shen ng tulong at sinabi na itong isang siraulo na ito ay nagtatangka siyang patayin. At may gumamit ng telepatiya sa ating bida at humihingi ng tawad at nagsusori sa kanya sa ngalan ng sektor ng Kinguin. At sumigaw ang ating bida na ang sektor ng Kinguin ay puno ng basura, at sinabi ng ating bida kay Shen na ipapaliban niya muna ang pagkuha ng kanyang buhay dahil may nagbigay daan para sa kanyang buhay. At sinabi ng ating bida na ayaw niya ng kaguluhan ngayon at hindi niya gusto ang pag-a-attract ng hindi kinakailangan ng atensyon. At gumamit ang ating bida ng Inner Energy Injection Memory Manipulation Technique. At ginawa si Shen na mawalan bigla ng alaala at nagtanong kung ano ang nangyayari. At sabi ng ating bida nang na kung siya man ay umatake sa mga normal na mamamayan ng Kinguin ng walang dahilan, papatayin niya ito at kahit na ang kanyang lolo ay isang elder sa Inner Hall. At ang lahat ay nagulat nang makita sumasang-ayon si Yingan, ang saintess ng sektor ng Kinguin. At sumigaw si Shen sa kanya at sinasabi na hindi siya pwede na sumang-ayon lang dahil siya ay saintess ng sektor ng Kinguin. At maaari na siyang gumawa ng anuman salita at gawin ang anuman na nais niya. Ngunit tinutukan lang siya ni Yingan ng kanyang kutsilyo at nagtatanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na magsalita. At nagulat si Jen na makita na si Shen, na kahit ang antas ng cultivation ni Shen ay Chuan Soul Realm na, ay hindi niya kayang tindigan ng isang simpleng paghawi ng kanyang kamay mula sa senior sister Ye. At iniutos niya sa kanyang mga alagad na dalhin siya pabalik sa sektor para sa medikal na pangangalaga at i-turn over sa Hall of Law Enforcement. Nang matapos yun, si Yingan ay humingi ng paumanhin kay Keishuan kasi hindi niya napanagotan ng maayos ang mga alagad na iyon at dahil sa kanyang pagdulot ng kahabag-habag na gulo. At sa isip-isip ni Yingan na siya ang nasa Arcan Mirror at natumalo sa Python ngunit nasa antas lamang siya na body refinement. At si Roman 11 ay tila humahanga kay Yingan sa kanyang kagandahan habang iniisip niya na hindi niya inaasahan na ang babae na ito ay may tangking galing sa espada sa buong mundo na may pinakamataas na antas at talento. Nagkataon pa na ang kanyang apelyido ay Ye at mayroon din siyang titulo na Saintess. Nagtataka siya kung siya ang descendant ng kanyang dakilang disciple na si Ye King. Gayunpaman, sumigaw ang ating bida at sinabi na walang silbi ang kanyang kagandahan dahil nagkaroon siya ng malubhang sakit. Dahil sa pagsasanay niya sa espada at malapit na itong mamatay.
Si Sister Ye ay nagulat sa sinabi ng ating bida at sabi ni Jiang at nagtanong kung bakit siya ay nagsasalita ng walang kabuluhan tungkol sa Saintes nila. At sumagot ang ating bida na ang Ten Dual Sword ay hindi ganoon kadali sanayin. At kung nais niyang malutas ang problema, kailangan niyang ihanda ang isang VIP room para sa kanya at kay Roman 11. Dagdag pa ng ating bida at kailangan siyang pumunta sa kanyang kwarto sa ika-11 ng gabi. Ngunit nagalit si Jiang, dahil gusto niyang pumunta ang Saintes sa kwarto niya ng mag-isa. Samantalang siya ay nag-iisip na ang mga ninuno ni Ye King ang lumikha ng Ten Dual Sword Kai at ang teknik na ito ay hindi ipinaalam sa kahit sino sa labas. Ngunit nagtataka siya kung paano niya alam ito. At sumang-ayon siya sa mga kondisyon ng ating bida at hinihingi sa kanya na maghintay sa kanyang kwarto ng ika-11 ng gabi. At nagulat ang ibang disciples na makita ito at umalis si Keishuan, sinasabi na ito ay isang kasunduan mula sa kanyang panig. Pagkatapos, inihanda nila ang isang kwarto para sa ating bida at sinabi ng ating bida kay Roman 11 na kumain ng madami para siya ay mabusog. At may napansin si Roman 11 sa loob ng maliit na python na ito, na isang matandang lalaki na humihingi na pakawalan siya nito, ngunit hindi ito pinakinggan ni Roman 11. Nang matulog si Roman 11 ng mahimbing, sa parehong gabi, ang Saintes ay nagpakita sa kwarto ng ating bida. At sinabing dumating siya tulad ng ipinangako niya. At sinabi ng ating bida na kung pinatagal niya pa ito, ang purong yang energy sa kanyang katawan ay sumabog na at kahit ang mga Diyos ay hindi siya maliligtas nito. Nang malaman niyang alam niya ang tungkol sa purong yang energy, nagtaka si Saintes sa sinabi ng ating bida at sa isip-isip niya na ang purong yang energy ang pinakamalakas na enerhiya na umaatake sa katawan sa hindi malamang oras. At sa tuwing nagaganap ang atake ng purong yang energy, parang nasusunog ang kanyang katawan at ang sakit ay hindi niya kayang tiisin. Ngunit tanging ang kanyang guro lamang ang may alam tungkol dito. At nagtataka siya kung paano niya ito nalaman. Sinasabi niya sa ating bida na ang kanyang guro ay napagaling na ito. Huwag siyang subukan takutin gamit ito. Sadyang nagbibiro ka, sabi ng ating bida, saad ng ating bida na siya ay nagbibiro lamang at kung totoo ito, subukan na lang niyang harapin ito gamit ang purong yang sword. At gumamit ang Saintes ng kanyang teknik upang ipakita ang kanyang enerhiya, ngunit sa madaling panahon ay nagsisimula siyang magsuka ng dugo at biglang sumabog ang kanyang Yang Fiery Kai. Sinasabi ni Keishuan na nasunog ang kanyang meridians mula sa maapoy na enerhiya na nagdulot sa pagpigil ng maapoy na enerhiya, at sa 2 at 3 sword aperture ay na-block. At tinanong siya ng ating bida na kung hindi ba nasabi ng kanyang guro na ang 10 dual sword kai na iniwan ni Grandmaster Ye ay hindi kumpleto at hindi dapat pagsanayin ng walang pag-iingat. At kung magpapatuloy ka mag-practice ng ganito, maaaring mabaliw ka at masusunog ang iyong sword kai patungo sa iyong puso, at magiging pinakabatang late Saintes ng sektor ng King Green. Hindi naniniwala si Saintes Ye at sinasabi na hindi magsisinungaling sa kanya ang kanyang guro, ngunit ipinapakita ni ng ating bida ang kanyang sword kai at itinanong kung sa tingin niya ba ay mas mahusay ang kai ng kanyang guro kaysa sa kanya. Nagulat ang Saintes nang makita ito at nagtanong kung paano siya mayroong napakalalim na sword kai sa antas ng body refining. Sumigaw ang ating bida na maraming bagay na hindi niya naisip na maaaring mangyari at kahit ang kanyang guro ay hindi makakatulong sa kanya at kahit pa ang buong sektor ng King Green. At saad ng Saintes ngayon ay mahina ang kanyang body refining realm na hindi niya kayang gawin ang lahat. At tinanong niya ang ating bida kung bakit niya siya dapat iligtas dahil hindi naman siya kamag-anak nito. At sabi ng ating bida na ngunit kung handa kang maging alipin ko at samahan ako sa pagpunta sa King Green Sect bukas, ililigtas ko ang buhay mo. At kung hindi lang dahil sa respeto niya sa King Green Sect bilang Saintes, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat na maging kasambahay ko saad ng ating bida. At sinabi ng ating bida na paglilingkuran lang siya nito ng 6 na buwan lamang, pagkatapos ay malaya na siyang umalis. Iniisip ni Saintes Ye na itong lalaki ay baliw, ngunit nagsasalita ito ng may kumpiyansa na parang tama at nakumpirma niya ang kanyang mga sinasabi. Gayunpaman, ipinapangako ng ating bida na habang naglilingkod siya sa kanya tutulungan niya itong maapula ang malupit na naglalagablab na enerhiya sa loob ng katawan nito. At hinawakan ng ating bida ang ulo ng Saintes, at laking gulat ng Saintes na nararamdaman niya ang kai na nilalagay sa kanyang katawan at nagsimula na siyang gamutin ng ating bida at hiniling na tiisin ang sakit anuman ang mangyari. Sumigaw ang Saintes sa sakit at sinabi ng ating bida na huwag niya lakasan ang boses niya dahil natutulog ang bata. Samantalang si Jiang ay nasa labas ng kwarto at naririnig ang ingay, nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ng ilang oras, ay nai-recover na ng ating bida ang Saintes at ngayon, maayos na itong natutulog, at kinikilala ng ating bida ang Saintes na ito ay isang bihirang yaman at ang kanyang galing sa sining ng espada ay walang kapantay. Kinabukasan, paglabas ng Saintes sa kwarto, nakatingin sa kanya ang lahat ng mga tao ng may kakaibang mata at pa'y nag-uusapan nito ang tungkol sa kakaibang ingay kagabi.
Nagpahayag ang Saintes na sila ni Roman 11 ay magsasama sa kanyang espada at sa ganitong paraan, maipapakita ni Saintes ang buong tanawin ng paligid ng Kinguin Sect. Masayang niyakap siya ni Roman 11 dahil sa excitement sa kanilang liliparin ngayon, at sinabi ni Saintes na mahigpit na hawakan siya. At si Jiang ay nagulat sa nakita at nagtataka kung bakit pinapabayan lang ni Saintes Ye ang isang pulubi sa ganitong paggalang. Iniisip niya na hindi ito magiging maganda at ang Kinguin Sect ay babaliktad ngayon. Samantalang sa Kinguin Sect, pumasok na ang mga disciples sa pangunahing pintuan at nagtataka sa marangyang pasukan. Isa sa kanila ang nagsasabi na kapag pumasa siya sa pagsusulit at naging isang disciple ng King Xuan Sect at magiging marangal ang kanyang mga ninuno. Ngunit narinig na nila na ang mga pagsusulit sa pasukan ay mahirap kaya't dapat silang magsumikap na hindi mapahiya. Samantalang ay nakarating na sila sa Kinguin Sect at nagtanong ang ating bida kay Saintes kung saan sila tutuloy kasama si Roman 11 at sinabi ng ating bida na dapat nasa tabi niya lang sila. Para madali silang mapagsilbihan doon. Biglang nakialam si Jiang at sinasabi na ang mga senior sister Saintes ay kasing ganda ng mga fairies at iniisip niya na ang mga layunin ng ating bida ay hindi angkop para sa kanyang kagandahan. At tinatanong ang ating bida kung ano ang ginawa niya sa Saintes kagabi at bakit niya tinatawag na isang pulubi ang Saintes. At ibinabalik ng ating bida ang tanong nito at tinatanong kung ano ang ginagawa ng isang lalaki at babae kapag sila'y nasa isang parehong kwarto sa gabi. At samantalang ininterrupt ni Saintes ang kanilang usapan at sinasabing ayusin niya ang nararapat na tuluyan para kay Master Keishuan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, iniwan niyang muna sila at kailangan niyang dalhin muna ang mga practitioner ng Kanggo sa King Xuan Hall Square. Ipinabatid ni Jiang na ang pagsusulit ay nagsimula na. Nang kanilang pasukin ng Kingo L-Oten Formation habang sinabi ni Keishuan na hindi siya natatakot. Matapos ang ilang oras sa Kinguin Grand Hall, sila'y nanghihina na sa paghihintay sa init at kaguluhan. Nagtatanong si Keishuan kung gaano katagal sila dapat maghintay at hiniling kay Saintes Ye na magdala ng upuan para sa kanya. Pumayag ito at agad na umalis, ngunit nagulat si Jiang at pinayuhan siyang huwag pakinggan ito. Dumaan ito sa kanilang tabi. Tinatawag ang kanyang mga disciples na pumasok sa examination hall at hinikayat ang mga disciples na pumasok. Ang mga disciples doon ay namangha sa kanyang kagandahan. Biglang may malakas na pagsabog at nagsimulang tumakbo ang mga tao para iligtas ang kanilang buhay. Natatakot ang ibang mag-aaral sa sobrang hirap ng pagsusulit ngayong taon, ang King Xuan Luo Heavenly Formation. May ilan na nagsasabi na hindi nila kaya ang lower grade Vermilion Bird Red Flame at White Tiger Gankai at hindi sila kwalipikado dito. At nagulat ang lahat nang makita si Keishuan na nagpapahinga roon at si Saintes ang naglilingkod dito na parang katulong. At napaisip sila bakit naglilingkod si Saintes sa isang pulubi. Gusto nilang patayin agad si Keishuan. Dahil ang diwata ng kanilang puso ay naglilingkod sa isang simpleng pulubi. At natuwa naman dito si Jiang sa kanyang nakita at iniisip niya na mapag-initan si Keishuan ng maraming tao at ngayon ay tiyak na mabubagbag ito. At sinabi ni Keishuan na hindi sila dapat magalit dahil ang babae ay 3,000 taon ang tanda sa kanya. At naglilingkod lamang ito sa matanda. Sa kasalukuyan, may isang ulap na tubig ang lumitaw sa langit at si Yan Longji ay dumating doon. Sinabi nitong si Sister Ye ay ang kanyang kasamahan sa Kinguin Sectum at 3 elites ng Kinguin Sect ay dumating upang magpaligsahan ng pagsusulit. Please like and subscribe. Salamat mga lods.